Nagsasagawa ngayon ng protest vigil ang Duterte Panagutin Campaign Network sa UP Diliman sa Quezon City. Naroon live si Chill Emprido ng Abante para sa Detalye Chill. Ano na ang panawagan dyan ng mga ralista? Corina, suot ang kanilang puting headband na may nakasulat na hustisya. Nagsagawa nga ng protesta at vigil dito sa UP Diliman sa Quezon City. Itong grupong Duterte Panagutin Campaign Network kasama ang mga taga-suporta at human rights advocates bilang simbolo ng kanilang panawagan. Ngayon kasi ang huling araw ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands sa kinaharap itong kasong crimes against humanity. Ayon sa grupo, layunin na aktibidad na igiit ang panawagan para sa hustisya at pananagutan. Ayon kay Attorney Sol Taule, ang Deputy Secretary General ng Grupong Karapatan, naniniwala sila na titindig at makukumpirma ang kaso ng dating presidente at magpuproceed ang trial. Sa panayam naman ng Abante Radyo kay Nanette Castillo, ang ina ng isa sa mga biktima ng drug war, sinabi niyang hindi sila titigil hanggat hindi nakokonvict si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kasabwat nito. Maswerte pa nga raw sila dahil naibigay sa kanila ang due process na hindi naibigay sa mga biktima ng extrajudicial killing. The past 3 days, very confident tayo, narinig natin yung magkabilang panig at narinig natin na talagang well thought of yung arguments ng prosecution at confident tayo na ito ay mako-confirm yung charges at eventually magpo-proceed to trial. Narinig natin yung panig ni Kaufman, hindi na bago yung mga narinig na rin natin yan before at na-contradict na yan ng prosecution. Kaya confident talaga tayo na eventually ito ay yung charges against Duterte ay mako-confirm. Katulad din na-expect ko sa 8 years ago na magkakaroon kami ng hustisya. Alam ko last day of confirmation ngayon and then maghihintay yata ng 60 days para malaman talaga na kung itutuloy ang kaso. Pero ngayon pa lang, nung unang gabi pa lang ng pagkamatay ni Aldrin, katulad doon sinabi ko, hindi ako nawalan ng pag-asa na makukonvict si Duterte at yung mga kasama niya. Oo, ilang taon ko na hinihintay ito talaga. Justice delayed kasi, justice denied. Corina, giniit din ng grupo na ang kinaharap na kaso ni former President Rodrigo Duterte ay bahagi lamang ng mas malawak na usapin ng mga paglabag sa karapatang pantao sa ilalim yan ng kanyang administrasyon. Samantala, mahigit 6 na po naman ng mga kaanak ng biktima at mula sa iba-ibang grupo ang present ngayon sa pakikinig at panonood sa huling araw pa rin ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito pa rin yan sa Quezon City. Corina? Okay, maraming salamat. Chill Emprido ng Abante nag-uulat ng live mula sa UP Diliman. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.